Dominant Protector. Credit to the author. 6,781-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sapat na ang lakas ni Terence para tuluyang supulin ang isang pseudo-perfectong mid-stage mountain split master. Hindi na niya kailangan pang gumamit ng kahit anong skills. Isang suntok. Isang simpleng suntok lang iyon na diretso sa gitna ng palasyo, simple at marahas. Ang marahas na tunay na enerhiya ay tuluyang winasak ang hindi kumpletong teknik ng martial arts ni Humphrey. Ang kamao na kasing lakas ng isang kulog ay dumapo sa ibabang bahagi ng tiyan ni Humphrey, dahilan para yumuko at lumutang ang kanyang katawan sa hangin. Dahan-dahang hinaila pabalik ng kabilang kamay ni Terence si Humphrey, na malapit nang lumipad palabas. Itinaas ni Terence ang kanyang tuhod at tinamaan ang baba ni Humphrey, na siyang nagpabaliktad sa kanya. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman ng lahat. Pamilyar ang eksena sa harap nila na para bang nakita na nila ito dati. Siku, latigo sa binti, sipa sa tagiliran. Hindi gumamit si Terence ng anumang martial arts. Mga simpleng galaw lang iyon, pero parang bagyo, tinatamaan si Humphrey ng napakalakas na hindi niya mahanap ang kanyang direksyon. Sa wakas ay nakumpirma ng lahat ng naruroon na si Terence ang nagsasadula ng labanan sa pagitan nina Humphrey at Ruyan. Kahit hindi pa dumarating si Terence ng mga oras na iyon, perpektong na-recreate niya ang eksena matapos makinig sa description ni Natalie. Gayunpaman, hindi ito pinahalagahan ni Ruyan. Akala niya ay pinapahiran lang ni Terence ng asin ang sugat niya. Dati, sumugod si Frida upang pigilan ang labanan, ngunit hindi ito ginawa ni Humphrey. Kung wala ang utos ni Humphrey, hindi alam ni Ben kung dapat ba niyang ihinto ang labanan sa entablado. Kung ang pag-atake ni Terence ay magbabante sa buhay ni Humphrey, hindi mag-aatubiling atakihin ni Ben si Terence. Gayunpaman, malinaw niyang nakikita na ang pag-atake ni Terence ay maingat at hindi maglalagay sa panganib sa buhay ni Humphrey. Malamang ang tanging gamit lang nito ay Pangea. Si Humphrey, na dati nagpapakita pa rin ng kanyang lakas, ay binugbog na ngayon ni Terence na parang patay na aso. Wala na siyang paraan para lumaban. Malamang masisira ang kanyang reputasyon sa hinaharap. Sa katunayan, gusto sanang tumulong ni Ben, ngunit si Roseanne ay nanunood mula sa gilid. Naisip din niya na sina Roseanne at Terence ay nasa iisang grupo. Natural lang na mag-aalangan siya. Natatakot siya na ang kanyang padalos-dalos na pagkilos ay maglalagay kay Humphrey sa mas malaking panganib. Sige, ang susunod ay ang pangwakas na aksyon. Isang kisap-matang ang labanan sa entablado, na para bang narinig na ang mga sinabi ni Terence mula pa sa simula. Ang tinatawag na pangwakas na aksyon ay nang hawakan ni Terence ang mga palso ni Humphrey gamit ang dalawang kamay at pinisil ang mga ito ng mahigpit. Maririnig ang malutong na tunog ng pagkabali ng mga buto. Hindi napigilan ni Humphrey ang mapasigaw. Malinaw na nakita ng lahat na ang kanyang mga palad at braso ay nakabaluktot sa kakaibang anggulo. Agad na naunawaan ng lahat ng nakakita nito na naghihiganti si Wufo para kay Natalie. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan. Binuhat ni Terence ang katawan ni Humphrey at inihagis sa lupa na parang hilinggan ng hangin, na pumutol sa sigaw ni Humphrey. Tila gumugulong at naghahalo ang 5 laman loob at 6 na bituka ni Humphrey. Ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura ng isang subo ng dugo. Nagkalat ang dugo sa hangin at bumagsak sa kanyang sariling mukha. Malamig ang mukha ni Terence. Hindi siya nagpakita ng awa kay Humphrey na nakadapa sa lupa. Itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang dibdib ni Humphrey. Muling narinig ang malutong na tunog ng pagkabali ng mga buto. Nanginig ang katawan ni Humphrey at dumura siya ng maraming dugo. Brutal. Masyadong brutal. Ginawa na rin ni Humphrey ang parehong bagay kay Ruyan dati, ngunit walang nakaramdam ng lamig noong panahong iyon. Ngayon, ibang-iba na ito. Nang makita ang hitsura ni Terence, nakaramdam ng lamig ang mga tao sa ibaba ng entablado. Mas gugustuhin pa nilang masaktan si Terence kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na paraan, lahat ay may parehong iniisip, at nanatili ito sa kanilang isipan. Terence, tama na. Bilang isang tagapagturo, hindi maaaring magpanggap si Roseanne na wala siyang nakita. Kailangan niyang pigilan si Terence.
Agad na nawala ang balak pumatay ni Terence, at bumalik siya sa pagiging isang malaking batang lalaki na may palakaibigang ngiti. Instructor Shu, hindi ko na balak ituloy. Sinabi ko na ito na ang katapusan. Siguro gumamit ako ng sobra-sobrang puwersa at hindi ko nasaktan si Young Master Humphrey. Nagkunwari si Terence na nakatingin sa sugat ni Humphrey, ngunit si Ben ay lumapit na para protektahan si Humphrey. Nakatitig siya kay Terence nang may bahid ng pagmamasid, natatakot na baka patuloy siyang saktan ni Terence. Sa ilalim ng entablado, napangisi si Devon sa sarili. Ano ba naman yan, sobra-sobra na ba ang puwersang ginamit niya? Kung sobra-sobra lang ang puwersang ginamit niya, malamang ay napatay na sana si Humphrey. Alam ni Devon na nakalaban na ni Terence noon na nagpapakita na ng awa si Terence. Kumusta? Bumuti ba ang kalagayan ni Terence? Hindi nagulat si Paeng dito. Mas nag-aalala siya sa kalagayan ni Terence, kaya tinanong niya si Devon sa mahinang boses. Alam kong hindi niya ginamit ang buong lakas niya, pero dahil nakagawa na siya ng hakbang, dapat ay may nakikita kang mga palatandaan, hindi ba? Nasa tugatog pa rin siya ng maagang yugto ng pagbubukas ng bundok, pero tila nagbago na ang kanyang aura. Hindi ko alam kung paano nito maaapektuhan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Mahinahong sagot ni Devon habang sinusuri ang tunay lakas ni Terence sa pakikipaglaban. Bukod doon, mukhang hindi gaanong bumuti si Terence, dapat ay matatalo ko na siya. Siyempre, matatalo mo siya. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para makaganti. Ngumiti si Paeng ng malamig at maingat na pinagmasdan ang paligid. Matapos masigurong walang nakakapansin, nagpatuloy siya sa mahinang boses, dapat ay may tiwala ka sa iyong sarili. Ang bagong gamot ay napakatatag, at ngayong nasa tuktok ka na ng gitnang yugto ng hiteng bundok, ang iyong aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng hiteng lupa, malaking pagkakaiba ito kumpara sa dati. Tiyak na mapapatay mo si Terence. Nagpakita si Devon ng isang mapagmataas na ngiti. Dito nagmula ang kanyang kumpiyansa, kaya hindi niya sineryoso sina Humphrey at ang iba pa. Maaaring hindi nga niya kalaban si Ben. Ang tanging taong kinatatakutan niya ay si Terence, ang lalaking iyon ay masyadong mahirap hulaan. Kahit sinabi ni Paeng na ang bagong gamot ay maaaring magpatatag ng kanyang lakas sa yugto ng pagbuo ng lupa, hindi ito nakatulong sa kanya na maalis ang anino ni Terence sa kanyang puso. Kumusta? Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon, ang lakas mo sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa kay Terence, at magagarantiya ko na mapapanatili mo ang iyong lakas ng walang side effect. Hinikayat ni Paeng si Devon sa mahinang boses upang makita ang epekto ng bagong gamot. Noong nakaraan, ginamit ni Devon ang gamot na ibinigay sa kanya ni Zhou Qian at nakipag-away ng malakas kay Terence. Sa huli, nabugbog siya hanggang sa ulo ng baboy, at nagkaroon ng malalakas na epekto. Si Devon, nakakapasok lang sa yugto ng pagbukas ng bundok, ay muntik nang mahulog pabalik sa yugto ng profound. Nang makita ang ganitong resulta, determinado si Paeng na isuko ang ideya ng paggamit ng gayumang nagel iligtas buhay. Sino ang nakakaalam kung ito ay para iligtas ang kanyang buhay o para mapabilis ang kanyang kamatayan? Mahigit 2 buwan na ang nakalilipas, nagpadala si Zhou Qian ng isang bagong gamot. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na ang epekto ay kahanga-hanga at ang katatagan ay mahusay. Halos walang panganib ng mga sekwelae. Gayunpaman, gaya ng dati, kailangan pa rin niyang hayaan ang isang tao na subukan ito para makita ang epekto. Natural lang na si Devon ang unang pinili. Lumalabas na mas maaasahan ang Gayuma sa pagkakataong ito. Hindi lamang nakagawa si Devon ng magkakasunod na tagumpay sa maikling panahon at naabot ang tugatog ng gitnang yugto ng Mountain Split Realm, kundi tumaas din ng malaki ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban at napanatili niya ang isang matatag na estado. 6,782. Ang tanging kulang lang sa kanya ay ang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, at ang pagbabalik ni Terence ay nagbigay kay Paeng ng pagkakataong magmasid. Kung mapapatunayan ang kaligtasan at katatagan ng gamot, iinuman din niya mismo ang bagong gamot. Hihihi, hindi mo na kailangang sabihin sa akin, gagantay ako kay Terence ngayon. Humagalpak ng mahinang tawa si Devon habang nakatitig kay Terence sa entablado. Teka lang at tingnan mo, bubugbugin ko si Terence. Sa loob ng ring, si Humphrey ay nabuhat na ni Ben. Ang natitirang dugo ay nilihis na ng mga kawani ng Academy. Matagumpay na hinamon ni Terence si Humphrey at kasalukuyang nasa unang pwesto.
Mayroon pa bang ibang gustong humamon? Nakangiting tanong ni Roseanne pagkaalis ni Terrence sa arena. Ang kasalukuyang nangungunang 5 ay hindi ang pinakamalakas na 5 sa bagong klase ng mga estudyante, kaya tiyak na magpapatuloy ang mga hamon. Halimbawa, si Ryan, na nakabawi na, ay tiyak na hahamunin siya pabalik. Kung tungkol naman kay Bernard, na nasa ika-4 na pwesto, at sa walang pangalan, na nasa ika-5 pwesto, malamang na wala silang pagkakataong manatili sa top 5. Mas malubhang nasugatan si Humphrey dahil kay Terrence. Sa totoo lang, sinasadya ito ni Terrence. Hindi niya kayang patayin si Humphrey, pero kailangan niyang mawala ang kakayahang gumalaw ni Humphrey. Kahit inumin ni Humphrey ang elixir, hindi pa rin makakabawi si Humphrey. Tumingin si Roseanne kay Natalie habang nagsasalita siya. Sa isip niya, si Terrence ang nasa unang pwesto, kaya tiyak na gagawin ni Natalie ang lahat para manalo at makapasok sa top 5, kaya malamang na si Natalie ang susunod na makakalaban niya. Natalie, hamanin mo ako, tapos hahamunin ko si Paeng. Hindi maganda ang pakiramdam ko kung hindi ako makakahanap ng taong mabubugbog ngayon. Hinailan ni Frida ang Natalie at bumulong. Galit na galit talaga siya ngayon. Kahit tinuruan ni Terrence si Humphrey ng leksyon at hinayaan niya mawala ang galit niya, gusto pa rin niya itong ilabas. Siyempre, nag-aalala rin si Ryan na si Natalie ay hindi katapat ni Paeng. Ito ay dahil kamakailan lamang ay nakarating si Paeng sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Yingluo, hindi ito maganda. Dapat mong hayaan ang kapatid mo na hamanin ka. Pakiramdam ni Natalie ay hindi siya dapat pumangalawa, at ayaw niyang hamanin ni Ryan si Terrence. Basta't makapasok siya sa intermediate class at makasama si Terrence, hindi mahalaga kung nasa pangalawa, pangatlo, pang-4 o pang-5 siya. Habang nag-uusap pa rin ang dalawang babae, biglang tumalon si Devon sa entablado at mayabang na itinuro si Terrence, "Terrence, umakyat ka. Ako, Devon, ay gustong subukan ka." Bahagyang natigilan si Roseanne. Dahil miyembro si Devon ng nakaraang intermediate class, maaari siyang makapasok sa intermediate class ng walang assessment. Siyempre, maaari rin niyang piliing kumuha ng assessment upang mapatunayan ang kanyang lakas. Ilang buwan pa lang ang nakalipas nang matalo si Devon kay Terrence, at gumamit pa siya ng isang bawal na teknik na sumakit sa kanyang katawan. Nakakalungkot ang pagkatalo, kaya bakit niya gustong hamanin muli si Terrence ngayon? Hindi nagsalita si Devon nang sinusubukan ni Humphrey na hamanin si Terrence, at bigla na lang siyang lumabas nang matalo si Humphrey. Akala ba niya ay naubos na ni Terrence ang lahat ng kanyang enerhiya? Gayunpaman, makikita ng sino mang may mata na hindi talaga nagsikap si Terrence para alagaan si Humphrey. Terrence, may karapatan si Devon na hamanin ka. Hindi maintindihan ni Roseanne, pero ang kaya lang niyang gawin ay sundin ang mga patakaran at sabihin kay Terrence. Hindi niya naintindihan. Nang ibabaw si Terrence sa nakaraang laban nila ni Devon. Kahit na bumuti pa si Devon sa maikling panahon, hindi niya mabura ang malaking agwat sa pagitan nila. Devon, nakalimutan mo na ba ang sakit matapos gumaling ang peklat? Matagal na kitang hindi nakikita, parang nangangati ka na sa bogbog at gusto mong tulungan kitang tipunin ang mga buto mo. Tumalon muli si Terrence sa entablado at ngumisi kay Devon, "Mukhang hindi kita natalo ng husto noong nakaraan, kaya hindi ka natuto." "Hahaha, Terrence. Matagal na kitang hinihintay. Nabalitaan kong baka patay ka na." Nalungkot ako. Natatakot talaga ako na baka mamatay ka sa labas. Kung mangyari iyon, wala akong pagkakataong makaganti. Hindi pinansin ni Devon ang pangungutya ni Terrence at nagpatuloy sa pagtawa, "Patutunayan ko na ako ang pinakamalakas sa klaseng ito ngayon. Matagal na akong nag-cultivate para lang sa sandaling ito. Sayang at pareho pa rin ang itsura mo noong bago ka umalis." Medyo nadismaya ako. "Ha? Ang tiwala mo sa sarili. Mukhang malaki na talaga ang progreso mo." Tinaas ni Terrence ang isang kilay habang pinag-aaralan si Devon. Nakaramdam siya ng pamilyar na aura kay Devon ngayon lang. Medyo kakaiba ito, pero hindi niya ito masyadong naobserbahan. Matapos ang maingat na pagmamasid. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pamilyar ang pakiramdam niya, ngunit nakita niya ang antas ng lakas ni Devon, tuktok ng gitnang yugto ng pagkahati ng bundok. "Talagang malaki ang iyong nagawang pag-unlad." Medyo nagulat si Terrence, hindi naman talaga ito pag-arte.
Pagkatapos ng huling digmaan, muntik nang mawala ni Devin ang kanyang pambungad na yugto sa bundok dahil ginamit niya ang ipinagbabawal na kasanayan. Hindi niya inaasahan na makakatalon siya ng 3 antas sa loob lamang ng kalahating taon. Maaari kayang nagsisimula ng sumabog ang kanyang tento. Para matalo ka, nagsanay ako ng husto araw at gabi, at sa wakas ay nagkaroon ako ng malaking pag-unlad. Kumusta ka na? Natatakot ka na ba ngayon? Itinuring ni Devin ang epekto ng gamot bilang sarili niyang pagsisikap at hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting kahihiyan. Terence, mabuti na buhay ka pa. Kung hindi, nasayang lang ang lahat ng aking pagsisikap. Kaya ako ang motibasyon mo. Dapat ba akong makaramdam ng karangalan? Kumaibot ang mga labi ni Terence habang nakatingin kay Devin ng may mapang-uyam na ngiti. At saka, ano ang dahilan kung bakit mo iniisip na wala akong nagawang progreso sa nakalipas na kalahating taon? Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa na kaya mo akong talunin ngayon? Isa ba itong batang isda? Sa unang tingin, hindi tumaas ang lakas ni Terence, nasa tugatog pa rin siya ng unang yugto. Gayunpaman, ayaw ni Terence na mag-level up ng mabilis, wala itong maitutulong sa kanya sa hinaharap. Bukod pa rito, ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban ay hindi kailanman nasukat sa kanyang antas. Kahit ang mga normal na tagapaghahati ng dagat ay matatalo ng kanyang palihim na pag-atake, lalo na ang mga tagapaghahati ng lupa. Akala ni Devin ay kaya niyang hamanin si Terence matapos mag-level up ng ilang level sa isolated practice, pero malalaman niya kung gaano siya ka-inosente pagkatapos ng laban. At higit sa lahat, kahit hindi tumaas ang lakas ni Terence, ang karanasan ng pakikipaglaban sa mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ay isa ring pagpapakita ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Isang master na alam lang kung paano mag-cultivate ng mag-isa, kahit mas malakas siya kay Terence, basta't hindi siya masyadong malakas, wala siyang laban kay Terence. Tumigil ka nga dyan. Tingnan ko kung gaano kalaki ang naging pag-unlad mo matapos ang mahabang pagkawala mo. Umungol si Devin, sumugod, at nagsimulang umatake. Kung hindi mo ito matatanggap, papayagan kitang sumuko. Hindi napigilan ni Terence ang matawa. Hindi pa tiyak kung sino ang susuko. 6,783. Dahil sa inspirasyon ng huling laban, hindi gumamit si Devin ng anumang martial arts at gusto lamang gumamit ng mga simpleng galaw para tapakan si Terence. Isang diretsong suntok. Hindi umatras si Terence at sumuntok din. Nagbanggaan ang dalawang kamao kasabay ng isang malakas na ingay, at ang kanilang tunay na chi ay kumalat sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang vortex sa entablado. Napaatras si Terence ng 3 hakbang, masakit ang kanyang kamao at manhid ang kanyang palso. Nagulat siya na hindi siya ang may kalamangan. Si Devin, sa kabilang banda, ay umatras ng 3 hakbang tulad ni Terence, ngunit tila hindi siya nakaramdam ng anumang pagkabalisa. Nakakatuwa. Hindi ko inaasahan na kapag lumakas ang katawan mo, magiging ganito kalakas ang pag-aayos mo. Ngumiti si Terence pagkatapos ng unang pagkabigla. Mukhang nakakagulat na epektibo ang motibasyon ko para sa iyo. May mga mas magaganda pa na hindi mo pa nakikita. Idilat mo ng malaki ang iyong mga mata at panoorin mo. Ipinagmamalaki ni Devin ang kanyang sarili. Tumawa siya at muling sumugod. Sa katunayan, hindi sinasadya ni Devin na magsanay ng body refining, ngunit ang bagong gamot na ibinigay sa kanya ni Paeng ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kanyang pisikal na kalusugan. Hindi naintindihan ni Devin ang mga partikular na prinsipyo, ngunit ang pagbuti ng kanyang pisikal na lakas ay tunay. Mabilis silang naglaban ng walang anumang komplikadong galaw. Nagpalitan sila ng 12 ng mga suntok at sipa sa isang iglap. Natulala ang mga manunood at hindi man lang ng ahas na kumurap. Sa isang kisap mata, mapagpapasyahan na ang mananalo sa entablado. Kung hindi niya ito makikita, hindi ba siya malalagay sa alanganin? Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay hindi makita ang nangyayari kahit na nakita nila ito. Masyadong mabilis sina Terence at Devin, at kahit ang mga regular na mountain opening masters ay maaaring hindi mahuli ang kanilang mga galaw, bukod pa sa karamihan ng mga estudyante ay nasa profound stage pa lamang. Sandali, sunod-sunod na mga kaluskos lamang ang maririnig sa loob ng singsing. Pagkatapos, 2 figure ang umatras at tumayo sa 2 sulok ng singsing. Panay ang paghinga ni Terence habang inilagay niya ang mga kamay sa likod niya at ngumiti kay Devin.
Pero ang sakit mula sa kanyang kamao ay nagpamura kay Terence sa loob-loob, bakit ba kasing tigas ng bakal si Devin? Medyo desbentaha pa rin ang paggamit ng kanyang primordial spirit para gayahin ang isang pisikal na labanan. Si Devin naman ay bahagyang hinihingal, at kumalma lamang pagkatapos ng ilang paghinga. Malinaw na mas mababa pa rin siya kay Terence sa aspetong ito. Tama na iyan para sa warm-up. Sunod, magseseryoso na ako. Pinaihit ni Devin ang kanyang leeg, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Terence, handa ka na ba? Natulala ang mga nanood. Anong sabi mo? Ang matinding labanan ngayon lang ay pampainit lang. Dapat may limitasyon ang pag-arte ng cool, di ba? Hindi ako masyadong nag-aral, huwag kang magsinungaling. Iilang tao lamang na mas malakas kaysa sa unang bundok ang nakakasiguro na nagsasabi ng totoo si Devin. Hindi ipinakita ng dalawang tao sa ring ang kanilang tunay na kakayahan. Mukhang isang matinding laban, ngunit hindi naman kalabisan na sabihing isa itong warm-up. Matapos halos mamatay sa bogbog ni Terence, si Humphrey, na pansamantalang hindi nakabawi, ay lalong nahiya at nagalit. Akala pa rin niya ay wala siyang talo sa bagong klase, ngunit sa huli, pinahirapan siya hanggang mamatay sa warm-up exercise ni Terence. Si Devin, na lagi niyang minamaliit, ay mayroon ding mga kasanayan sa pag-iinit. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na kakayahan ang mga bagong estudyante ng Feiyang College? Tara na, tapusin na natin ito sa lalong madaling panahon. Gusto ko pa rin kumain kasama ang nakababatang senior sister na sila at makausap siya. Ang abala mo naman. Itinaas ni Terence ang kanyang palad sa langit at itinuro ang kanyang daliri kay Devin. Kahit mukhang relax lang siya, seryoso naman talaga siya. Sa huling laban kay Devin, nagpalitan silang dalawa sa pagpapahusay ng kanilang lakas. Pagkatapos ng bawat pagbuti, madali nilang napigilan ang isa't isa, kaya halos hindi na sila gumamit ng mga teknik sa martial arts. Sa pagkakataong ito, pantay ang naging laban nilang dalawa nang hindi gumagamit ng anumang martial arts. Pakiramdam ni Terence ay may kakaibang pamilyaridad si Devin, ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nanggaling. Hindi niya maintindihan kaya nagpa siya si Terence na seryosohin ito at iwasang mahulog sa madaling paraan. Habang kaya mo pang tumawa ka hanggat gusto mo. Maiiyak ka rin maya-maya. Ngumisi si Devin. Pinadyak niya ang kanyang mga paa at tumaas sa langit. Kunin mo ito. Tingnan mo kung paano kumawala ang aking apoy. Sa himpapawid, ang katawan ni Devin ay sumabog na may maitim na pulang apoy na parang bulkan. Ang mga apoy na ito ay napakalapat at bumuhos pababa na parang lava. Sa isang iglap, ang walang katapusang mga alon ng init ay tuluyang nakapalibot kay Terence. Kahit saang direksyon umiwas si Terence, hindi niya maiwasan ang martial arts ni Devin. Ito lang ba ang kaya mong gawin? Ngumiti si Terence, hindi gumagalaw, hinayaan siyang malunod ng lava ni Devin. Sa sumunod na sandali, nasa ere na siya sa tabi ni Devin. Hindi mo ba alam na isa akong dalubhasa sa apoy? Isang bagong apoy ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na madaling pumutol sa daloy ng lava ni Devin. Ang palad ni Terence, na may dalang nagngangalit na apoy, ay dumapo sa katawan ni Devin na parang kidlat. Tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon, at mabangis na apoy na may palad na 8 trigrams. Ang karanasan ni Terence sa pakikipaglaban ay masasabing nakakatakot, at ang kanyang mga galaw ng katawan at martial arts ay perpekto. Walang oras si Devin para gumanti at agad na sinunggaban ang atake ni Terence. Nabalot siya ng apoy at bumagsak sa singsing na parang bulalakaw. Habang nakatingin sa malaking hukay na nabutas sa ring, mapait na lamang ang natatawa ni Roseanne. Ang huling pagkakataon na naglaban sina Terence at Devin ay sa singsing ng yugtong profound. Sa huli, pareho silang nakalusot sa yugto ng pagbubukas ng bundok at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Pinunit nila ang singsing. Sa pagkakataong ito ulit, kahit na isa itong singsing na inihanda para sa mga estudyante sa yugto ng pagbubukas ng bundok, tila hindi nito mapipigilan ang puso ng dalawang tao na pilit na give-in ang lugar. Kumislap sa ere ang katawan ni Terence, at muling lumitaw siya sa ibabaw ng butas. 1,000 sipa ang pinakawalan niya, at hindi mabilang na anino ng kanyang mga sipa ang dumapo sa butas. Natigilan si Devin sa ibaba at hindi makagalaw. Hoy, Devin, gusto ko talagang umiyak, pero hindi ko magawa.
Nakakatawa ang performance mo. Gusto ko talagang umiyak pero hindi ko mapigil ang matawa ng malakas. Ano ang dapat kong gawin? Pang-aasar ni Terence habang pinipigilan si Devin sa butas, bilasan mo at lumabas ka, kung hindi ay hindi ako iiyak kahit na umiyak pa ako sa kakatawa. Bago pa siya matapos, biglang napasigaw si Terence at lumingon para hampasin ang bakanteng espasyo sa likuran niya. Ang kanyang espiritu ay nakatutok na kay Devin, at nalaman niyang si Devin ay lumikha ng isang lagusan na may magma at lumipad pataas sa langit hindi siya makalusot. Hindi napigilan ni Terence ang bumantong hininga. Sayang ang talento ni Devin na hindi maging Tomb Raider. Mabilis at mahusay ang kanyang paghuhukay, at ang kanyang mga kasanayan ay primera klase. Kakatakbo lang palabas ni Devin mula sa lupa, nagpaplano ng palihim na pag-atake kay Terence, ngunit hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng isang sampal pagkakita niya ng kanyang ulo. Sinubukan niya itong harangan, ngunit hindi niya tuluyang maalis ang purong enerhiya ni Terence at muling bumagsak sa lupa. 6,784. Gulat na tumingin si Paeng kay Terence. Kilalang kilala niya ang lakas ni Devin, pero pinipigilan pa rin siya ni Terence. Anong klaseng halimaw ito? Kahit pansamantala lamang ang kawalan ni Devin, nakakagulat na rin iyon. Nasa tugatog na ng mid-stage Earth Splitter si Devin, kaya hindi ba't mas malakas si Terence kung ikukumpara. Sa sandaling ito, si Devin, na nasa entablado, ay sa sobrang galit ay halos sunugin niya ang sarili. Bakit ganito ang kinalabasan ng sitwasyon? Ibang-iba ito sa plano niya. Wala nang pakialam si Terence sa kung ano ang plano ni Devin, dahil siya ang nag-udyok sa kanya, wala na siyang masabi. Isang salita lang, gagawin niya. Pagkatapos ng isa na namang sunod-sunod na pag-atake, sinubukan ni Devin na patatagin ang sarili. Matapos harangan ang atake ni Terence, muling naghiwalay ang dalawa. Terence, aaminin kong malakas ka. Matagal na akong nagsasanay, pero hindi pa rin kita madaling matatalo. Natapos pa nga ako sa tabla. Huminga ng malalim si Devin at ipinagpatuloy ang kanyang mayabang na estilo ng pagsasalita. Mukhang ultimate move ko lang ang magagamit ko, kung hindi ay hindi ko talaga kayang harapin ka. Kumunat ang noo ni Terence, nawa ng mag-isa. Sino ba naman ang hindi gagamit ng kanilang ultimate move hanggang ngayon? At halatang pinipigilan ni Terence si Devin, at naglakas loob siyang sabihing tabla ang laban. Nagniningning at malinaw ang mga mata ng mga manunood, may nagsimula ng postahan, at lahat sila ay tumaya kung mananalo si Terence, at natapos ang postahan ng ganoon lang. O kaya'y malugi ang taong nagsimula ng postahan. Mayroon pa bang ultimate move? Kung gayon, bilasan mo at hayaan mong makita ko at palawakin ko ang aking mga abot tanaw. Pinag-cross ni Terence ang kanyang mga braso at itinaas ang kanyang baba, hudyat kay Devin na simulan na ang kanyang pagtatanghal. Kung hindi lang dahil sa pamilyar na aura ni Devin, hindi sana siya pinag-abalahan ni Terence at matagal na sana niyang tinapos ang laban. Kung may oras lang siya, ano pa ang magagawa niya? Halimbawa, ang pakikipag-usap sa nakababatang senior sister na si Natalie. Huwag kang mag-alala, tiyak na hahayaan kitang palawakin ang iyong mga abot tanaw. Idilat mo lang ng husto ang iyong mga mata at manood. Medyo mabangis ang mukha ni Devin. Bahagya niyang ibinaluktot ang kanyang katawan, tumayo ng magkahiwalay ang mga binti, at ibinaluktot ang kanyang mga tuhod. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamao sa harap ng kanyang dibdib at bumulong. Gayunpaman, ang tunay na enerhiya sa katawan ni Devin ay tila kumukulo, at patuloy siyang naglalabas ng isang malakas na aura. Pamamaraan ng pag-clone. Matapos ang sunod-sunod na mga kilos, umungol si Devin, at ang kanyang buong katawan ay biglang naging lubhang malambot, parang isang bola ng malambot na putik. Pagkatapos, 2 bola ang mabilis na humiwalay sa kanyang katawan at naging 2 pang Devin. Hindi lang iyon. Kaagad pagkatapos, 2 pang koponan ang naghiwalay. Malabo na lang ang naramdaman ng mga manunood, at ang isang Devin ay naging 5. Tumingin si Terence kay Devin, natulala. Tinatawag mo ba itong cloning? Dapat itong tawaging split, hindi ba? Nakakadiri talaga. Habang iniisip ang paghihiwalay, biglang nagliwanag ang isip ni Terence, sa wakas ay naalala niya kung ano ang pamilyar na pakiramdam na iyon. Dagang kumakain ng araw. Ang eksena ng baliw na paghahati at pagpaparami sa inabandonang lupain ay kasing kakilakilabot ng isang bangungot.
At si Devin ay mayroon palang bakas ng aura ng daga na lumulunok ng araw. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang aura ng daga na lumulunok ng araw, at hindi pa kailanman iniugnay ni Terence si Devin sa isang daga na lumulunok ng araw noon, kaya hindi niya ito naisip ngayon. Bakit may aura si Devin ng daga na kumakain ng araw at natutunan ang kasanayan sa paghiwa ng daga na kumakain ng araw? Mahilig din ba siyang kumain ng tao, pagkatapos ay mag-evolve at maghiwalay? Hindi napigilan ni Terence ang manginig sa naisip, namutla ang mukha niya. Nakakadiri talaga. Hahaha, Terence, natakot ka na rin ba sa wakas? Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Nakita ni Devin ang ekspresyon ni Terence at tumawa ng may pagmamalaki. Akala niya ay natakot si Terence sa kanyang doppelganger technique, pero hindi pala. Nakaramdam lamang ng pagkasuklam si Terence sa ideyang kinakain ni Devin ang mga tao. Tama. Takot na takot talaga ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasuklam-suklam na clone technique. Walang awang kinutya ni Terence si Devin. Nagpasya siyang magpanggap na hindi niya alam ang tungkol sa daga na lumulunok ng araw. Kung sasabihin niya sa kanila ngayon, aalertuhan lang niya sila. Kailangan niyang alamin kung lumitaw na ba ang Darkness Demon Beast sa Mystic Class C. Mabigat ang puso ni Terence nang maisip niya ang halos pagkaubos ng mga tao dahil sa mga daga at bubuyog. Hindi niya maaaring hayaang maranasan din iyon ng mga mahiwagang nasa sea area. Natigilan sandali si Devin bago siya nagwala sa galit. Ang astig ng clone technique ko, tapos sasabihin mong nakakadiri yon. Nakakadiri ang puwet mo. Terence, huwag ka lang basta magsalita. Malalaman mo rin ang kapangyarihan ng aking clone technique. Umungol si Devin, at agad siyang pinalibutan ng apat niyang doppelganger at bumuo ng isang pormasayo ng labanan. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang pandama sa espiritu upang magmasid. Namana nga ni Devin ang mga katangian ng daga na lumulunok ng araw, bumaba ang kanyang lakas pagkatapos maghiwalay. Gayunpaman, hindi tulad ng daga na kumakain ng araw, ang kanyang lakas ay hindi gaanong nabawasan, at kaya niyang hatiin sa apat na clone ng sabay-sabay. Sa oras na ito, ang lakas ng pangunahing katawan ni Devin ay nasa tugatog ng maagang yugto ng pagkahati ng bundok, na 2 antas na mas mababa, habang ang apat na nahating avatar ay pawang nasa maagang yugto ng pagkahati ng bundok. Sa totoo lang, si Devin ay mas malakas kaysa sa daga na lumulunok ng araw. Ang lakas ng loob mong tawagin ang ganyang kasuklam na galaw na clone technique. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na clone technique. Kumunat ang noo ni Terence habang ginagamit ang libu-libong pagbabago ng kagubatan. 24 na magkaparehong tao ang lumitaw ng biglaan, at sa isang iglap, tila medyo masikip ang buong arena. Wow! Ang galing! Ito ay tinatawag na clone technique. Kung ikukumpara kay Terence, ang kay Devin ay napakahina. At talagang nakakadiri. Sinuportahan ng mga manunood si Terence ng may isang panig, ang libu-libong ilusyon sa kagubatan ni Terence ay talagang mas maganda at mas astig kaysa sa clone technique ni Devin. Gayunpaman, ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ni Terence ay hindi isang tunay na clone technique. Sa totoo lang, ito ay isang clone technique na maaaring umiral sa realidad at magpakailanman, walang pinagkaiba sa orihinal na katawan. Mas malapit si Devin sa aspetong ito. Devin, gusto mo bang makipagkompetensya sa akin sa numero? Kung gayon, mali ang iniisip mo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti, at ang 24 na clone ay nahati sa 5 maliliit na grupo, na bumuo ng 5 pormasayo ng labanan. 4 sa kanila ay kasama ni Terence. Dahil sa husay ni Terence sa mga pormasayon, ang paggamit ni Devin ng pormasayon sa labanan sa harap niya ay parang paggamit ng kanyang kahinaan upang salakayin ang lakas ng kanyang kalaban. Bagamat mas malakas ang mga doppelganger ni Devin, ang kapangyarihang kaya nilang gamitin pagkatapos bumuo ng isang battle formation ay higit pa sa inaasahan. Gayunpaman, madaling nahiwalay ni Terence ang pormasayo ng labanan ni Devin, at ang bawat isa sa kanyang 4 na clone ay nahulog sa isa sa mga clone ni Terence. Kung tungkol naman sa pangunahing katawan ni Devin, mas maayos pa ang Kratos sa kanya. Personal na nagdala si Terence ng 4 na clone para salubungin siya sa pormasayo ng labanan. Devin, ang tagal nating hindi nagkita.
Ngayon, tuturuan kita kung paano gamitin ang porma sayo ng labanan ng libre. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, at ang 5 porma sayo ng labanan ay sabay-sabay na sumalakay, bawat isa ay nakapalibot sa isang Devon at nagsimula ng isang labanan ng gang. 6,785. Kawawang Devon, hindi man lang katapat ni Terence sa isang one-on-one, lalo na't hindi pa katapat ng 5 Terence sa isang battle formation. Bukod sa pagbaba ng lakas, isa rin itong kaawa-awang eksena. Wala man lang siyang kahit kaunting lakas para lumaban. Pababa sa entablado, namutla ang mukha ni Paeng. Si Devon, na inaasahan niya, ay binugbog muli, at nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa sa lakas ni Terence. Gayunpaman, tila matatag ang bagong gamot na halos nakapagbigay ng ginhawa. Sinimulan na ni Paeng na pag-isipan kung dapat ba niyang inumin ang bagong gamot na ito. Pagkatapos, nakita niya ang kawawang si Devon sa loob ng ring. Binugbog pa rin siya ni Terence kahit na nakainom na siya ng gamot. Mas mabuting maghintay muna siya ng kaunti, baka may dumating na mas magandang gamot. Ilang sandali pa, sumabog ang 4 na doppelganger ni Devon, at si Devon mismo ay namamaga rin. Ang mga sumabog na doppelganger ay nag-iwan ng natipong tissue sa katawan, na gumapang pabalik sa katawan ni Devon. Nakakasuklam ang eksena, muntik nang gamitin ni Terence ang nagyayelong apoy niya para lipulin silang lahat. Sa huli, pinigilan niya ang kanyang pagnanais na imbestigahan ang relasyon sa pagitan ni Devon at ng madilim na demonyong halimaw. Tapos na ang hamon ni Devon laban kay Terence, panalo si Terence. Umakyat sa entablado si Roseanne upang ipahayag ang pinal na resulta at pagkatapos ay sinenyasan ng mga tao na buhatin pababa si Devon para sa paggamot. Ang kanyang mga pinsala ay katulad ng kay Humphrey, at hindi niya agad maibabalik ang kanyang kakayahang gumalaw. Tara! Lumipat tayo sa ibang arena para sa susunod na round ng kompetisyon. Napangiti si Roseanne nang walang magawa. Sa susunod na makipaglaban si Terence, mukhang kailangan niya itong ipadala diretso sa arena para sa mga cultivator sa Earth stage. Marahil ay mas ligtas na gumamit ng espesyal na arena para sa entablado ng paghahati ng dagat. Matapos palitan ng lugar, nagsimula na naman ang mga natitirang laban. Gayunpaman, pagkatapos ng laban ni Terence laban kina Humphrey at Devon, medyo nakakabagot ang iba pang mga laban. Nawala na ulit ng kakayahang lumaban sina Devon at Humphrey, at medyo nagbago ang huling 5 pwesto. Si Terence ang pinakamalakas sa bagong klase ng mga estudyante, na nanguna sa ranggo. Nasa pangalawang pwesto si Ryan, at bumalik si Frida upang hamanin si Paeng, ngunit hindi pinili ni Paeng na lumaban. Tiyak na hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Frida na talunin ito, kaya casual niyang ibinigay kay Frida ang 2 pwesto. Ang huling hamon ni Natalie ay si Bernard. Matapos manalo, siya ang naging 4 na pwesto, habang si Paeng, na natalo sa 3 pwesto, ay nasungkit ang 5 pwesto ng walang gaanong kahirap-hirap. Hanggat makapasok siya sa intermediate class, wala talagang pakialam si Paeng sa 3 o 5 pwesto. Sige, tapos na ang taunang pagsusulit para sa mga bagong estudyante ngayong taon. Lahat ng estudyante, mag-report na sa inyong bagong klase bukas. Aalis na. Casual na inanunsyo ni Roseanne ang resulta at naglakad papunta kay Terence. Terence, alam kong kakabalik mo lang at hindi mo dapat maapektuhan ang muling pagsasama mo kay Natalie at sa iba pa, pero may ilang bagay akong kailangang itanong sa iyo. Maaari ka bang sumama sa akin? Ngumiti si Roseanne habang hinihingi ang opinyon ni Terence. Maaari niyang gamitin ang kanyang posisyon bilang isang tagapagturo para utusan si Terence, ngunit hindi niya ito magagawa sa ganoong paraan dahil maayos naman ang kanilang relasyon. Walang problema. Nakabalik na rin naman ako. May mga bagay akong kailangan ipaliwanag sa academy. Alam ni Terence na itatanong sa kanya ang tungkol sa sunog pagbalik niya, ito ang dapat niyang itanong, kaya hindi na siya nagulat. Senior Sister Natalie, pwede ka nang bumalik muna. Pupuntahan kita pagkatapos ko. Sige, Terence Lil. Bro, bumalik ka agad. Ayaw talagang umalis ni Natalie, pero alam niyang may ginagawa si Terence na mahalaga, kaya masunurin siyang pumayag. Ako pa rin ang guro para sa intermediate class, kaya hindi na ako masyadong magsasalita. Kita tayo bukas.
Ngumiti at tumango si Roseanne kay Natalie at sa dalawa pa. Sila ang mga pinakamahuhusay na estudyanteng naturuan niya. Tuwang-tuwa rin si Roseanne na maipagpatuloy ang pagiging instructor nila. Mabuti naman. Ang katotohanang patuloy tayong tinuturuan ni Instructor Shu ang pinakamagandang balitang narinig ko ngayon. Tumawa si Frida at hinawakan si Guan Natalie gamit ang kanyang braso. Tama ba ako, Natalie? Tanong niya. Natigilan si Natalie, at unti-unting namula ang kanyang mukha. Hindi ba't ang pagbabalik ni Terence ang pinakamagandang balita ngayon? Kahit maganda sana kung magpapatuloy sa pagtuturo si Instructor Shu, hindi siya maaaring magsinungaling. Tinakpin ni Frida ang kanyang bibig at palihim na tumawa. Talagang hindi na matutubos ang tapat na batang ito. Ngumiti si Terence habang tinitigan si Ruyan. Pagkatapos bumalik sa pagkakataong ito, tila bumalik ang magkapatid na Meyer sa simula noong sila ay matalik pa ring magkaibigan. Hindi mahalaga kung gusto ni Ruyan na gawing layunin si Terence, hindi ito naging hadlang para maging magkaibigan sila. Pagkatapos ng ilang salita pa, umalis si Roseanne kasama si Terence. Instructor Shu, saan tayo pupunta? Nagtaka si Terence kung bakit kailangan pa nilang magtanong ng ganito kalayo. Makakahanap lang tayo ng mapag-uusapan. Tara, puntahan natin ang principal. Kahit matagal ka nang nawawala, paminsan-minsan ay tinatanong ka ng dekano. Madalas din niya kaming sinasabihan na mag-ulat agad sa kanya kung may makita kaming balita tungkol sa iyo. Hindi mo nga alam kung ilang tao ang ipinadala ng akademya para hanapin ka. Espesyal pa nga nilang ipinagkatiwala ang mga mercenaryong grupo sa labas para hanapin ang kinaroroonan mo. Hindi itinuring ni Roseanne si Terence bilang isang tagalabas at maraming sinabi sa kanya ng nakangiti, huwag mong isipin na nag-aalala ang punong guro tungkol sa misyon. Mas nag-aalala siya sa iyo. Sabi niya, isa kang pambihirang henyo sa academy. Kung alam lang niya na magiging mapanganib ang misyon, mas gugustuhin pa niyang hindi sumali kaysa ipadala ka. Masyado kang mabait, Direktor. Hindi naman ako ganoon kagaling. Nagpakita ng hiya si Terence at nagkunwaring mapagkumbaba. Naisip niya si Humphrey, Instructor Shu, sinabi mo ba na si Humphrey ay isang transfer student na itinalaga ng Dean? Sino siya para sa Dean? Paf, nag-aalala ka ba na maghayganti ang Dean sa iyo? Kung ganoon, bakit hindi ka nagpakita ng awa noong binugbog mo si Humphrey? Hindi napigilan ni Roseanne ang mapangiti. Marahang umiling siya at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, kahit na kamag-anak talaga ng direktor si Humphrey, hindi kanya masisisi. Tutal, normal lang naman ang kompetisyon. Gumamit ka lang ng kaunting lakas. Isa pa, sa pagkakaalam ko, walang relasyon si Humphrey at ang direktor. Wala itong kinalaman sa Dean. Kung gayon, bakit personal na inayos ng direktor ang paglipat niya? Medyo naguluhan si Terence, pero naalala niya na kung talagang galing si Humphrey sa pamilya ng Dean, hindi sana siya lumipat sa klase ni Terence ng ganoon kaga. Malamang kaklase niya ito simula pa lang. Siguro may nagtiwala sa direktor. Pero, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Humphrey. Makatarungang tao ang direktor. Hindi kanya pahihirapan dahil lang sa maliit na bagay na to. Ikinumpas ni Roseanne ang kanyang kamay at binigyan si Terence ng pampakalma. Gayunpaman, hindi nag-alala si Terence. Paano kung kamag-anak ng Dean si Humphrey? Kung sino man ang maglakas loob na hawakan si Natalie ay dapat talunin. Hindi siya mananatili sa Feiyang College, kahit papaano. Pumunta siya rito para samahan si Natalie. Mayroong higit sa isang Feiyang College sa lugar ng Mystic Division C. Makakahanap siya ng ibang paraan palabas. 6,786. Siya nga pala, kahit hindi nakapasok si Humphrey sa top 5 sa freshman assessment, sa tingin ko ay papasok pa rin siya sa intermediate class. Ganon din si Devon. Huwag kang masyadong lumayo pagdating ng panahon. Naalala ni Roseanne si Humphrey nang banggitin niya ito, kaya binalaan niya si Terence kung sakaling bugbugin pa rin sila ni Terence pagkikita nila bukas. Kahit hindi mataas ang posibilidad, kinailangan pa ring ipaalala ni Roseanne kay Terence. Instructor Shu, mukha ba akong tipo ng taong magdudulot ng gulo? Kilala mo naman ako naman talaga ang pinakamasunuring estudyante.
Ang seryosong mukha ni Terence ay nagpapakita na nagbibiro lang siya. Seryoso ako, huwag kang magulo. Gustong tumawa ni Roseanne, pero pinigilan niya ito at muling pinaalalahanan si Terence ng may seryosong mukha. Instructor Shu, seryoso ang kausap ko. Paano ako nagkakamali? Pakiramdam ni Terence ay nagawan ako ng mali. Paanong hindi ako seryoso? Hindi dapat simple ang pagkakakilanlan ni Humphrey. Kahit hindi ko alam ang tunay niyang pagkakakilanlan, dahil sa lakas niya, kaya niyang direktang makapasok sa intermediate class. Hindi niya kailangang pumunta sa bagong klase ng mga estudyante. Inikat ni Roseanne ang kanyang mga mata kay Terence at casual na ikinwento ang tungkol kay Humphrey. Ang motibo niya sa pagpasok sa bagong klase ay marahil para makuha ang unang pwesto sa pagtatasa at makapasok sa intermediate class ng may ganitong pagkakakilanlan. Kaya, sinira mo ang plano niya, kaya baka magkimkim siya ng sama ng loob. Mr. Shu, alam mo na namang magtatanim ng sama ng loob si Humphrey, pero sinabihan mo pa rin akong tumigil. Binubugbog ka lang ba at hindi gumaganti? Tumawa si Terence habang nagbibiro. Alam niyang hindi ganoon ang ibig sabihin ni Roseanne. Hindi ka magiging si Terence kung hindi ka lumaban pagkatapos mong matamaan. Sumulyap si Roseanne sa kanya at umiling habang nakangiti. Sinasabi ko lang sa iyo na si Humphrey ay hindi simple. Kailangan mong malaman ang iyong mga limitasyon. Malamang ibig sabihin nito ay maaari nila siyang bugbugin pero hindi patayin, tama ba? Ganoon ang pagkakaintindi ni Terence. Sige, huwag na nating pag-usapan si Humphrey. Pag-usapan ka na lang natin. Iniba ni Roseanne ang usapan, pero ayaw niyang pag-usapan ang mga nangyari kay Terence kamakailan. Terence, gamit ang lakas mo, siguradong makakasali ka sa advanced class. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang subukan itong homanin? Kumusta ang sitwasyon sa advanced class? Kinamot ni Terence ang kanyang baba. Kung makakapunta rin si Natalie, maaari niya itong isaalang-alang. Iba ang klaseng advanced sa klaseng intermediate. Mayroon silang takdang kota. 20 tao lamang ang nasa buong klaseng advanced. Mayroong ilang mga paraan upang makapasok sa klaseng advanced. Inabot ni Roseanne ang kanyang kamay at sinimulang itaas ang kanyang mga daliri isa-isa. Ang una ay may aalis mula sa advanced class, at pagkatapos ay pipiliin ang isang natatanging estudyante mula sa intermediate class para pumalit sa kanya. Ang pangalawang paraan ay ang paghamon ng isang intermediate class student sa isang advanced class student at ang mananalo ang papalit sa kanilang pwesto. Ang ikatlong opsyon ay ang pagbabalik ng mga advanced class student sa intermediate class at ibigay ang kanilang pwesto sa isang tao mula sa intermediate class. Gayunpaman, ang taong gusto nilang bigyan ng kanilang pwesto ay dapat makapasa sa advanced class test at madaling hamanin ng iba. Kaya naman kakaunti ang pumipili sa ikatlong opsyon. Kumunat ang noo ni Terence at nag-isip sandali bago umiling habang nakangiti, kung gayon, papasa na ako. Mabuti na lang at nasa intermediate class ako, at maaari pa akong tumanggap ng gabay mo. Kung papasok ako sa advanced class, wala na akong ganitong pagkakataon, di ba? Ang tamis naman ng bibig mo. Nag-aalangan ka lang talagang umalis sa Natalie, di ba? Nakangiting itinuro ni Roseanne si Terence, inihayag ang katotohanan sa isang pangungusap. Hindi ito itinanggi ni Terence, dahil sa kanyang lakas, ang pagpasok sa advanced class ay hindi problema, ngunit wala ng pag-asa si Natalie. Kahit na si Terence ang mauna at palitan siya ng Natalie, mahaharap pa rin siya sa hamon. Hindi siya sapat ang lakas, at ang pagpasok sa advanced class ay magiging isang pahirap lamang, kaya mas makabubuti para sa kanya na manatili sa intermediate class kasama si Natalie. Casual lang itong binabanggit ni Roseanne. Ayaw niya talagang hamanin agad ni Terence ang advanced class, at alam din niya na hindi hihiwalay si Terence sa Natalie. Pakiramdam lang ni Roseanne na sayang lang ang talento ni Terence kung hindi niya ito babanggitin. Ano man ang mangyari, si Terence ang dapat pumili. Di nagtagal, nakarating ang dalawa sa tuktok ng bundok ng dekano. Matapos magulat sa dekano, dinala ni Roseanne si Terence sa kanya. Director Lane, bumalik na si Terence, dinala ko siya para makita ka. Yumuko ng bahagya si Roseanne nang may paggalang at ipinakilala siya kay Terence. Terence, ito ang dekano ng ating paaralan sa Feyang, si Dekano Aaron Lane. Binati ni Terence si Dean Lane.
Ikinuyom ni Terence ang kanyang kamao at sumaludo bago sinuri ang Dean ng may pagtataka. Hindi mukhang matanda si Aaron Lane. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha. Gayunpaman, mayroon siyang pinong ugali at hindi nawawala ang anumang pagkalalaki. Sa sekular na mundo, siya ay magiging isang gwapong tiyuhin. Terence, sa wakas nakita na rin kita. Matagal na kitang gustong makilala, ang henyo ng academy, pero sayang at ngayon ko lang natupad ang hiling ko. Tumayo si Aaron ng may maliwanag na ngiti, hindi man lang nag-aastang parang isang dean. Ngunit nang makita niya si Terence, kumislap ang mga mata nito ng may kakaibang liwanag. Lil, Chu, salamat sa iyong pagsusumikap. Kakausapin ko si Terence, maaari ka nang bumalik sa trabaho. Dahan daw ang pinaalis ni Aaron si Roseanne. Halata na ayaw niyang malaman ng iba ang pinag-uusapan nila ni Terence. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na tungkol lang ito sa apoy ng langit at lupa, hindi na ito isang sekreto. Isa pa, ayaw niyang sabihin sa kanya ang totoo. Opo, Direktor. Babalik na ako sa trabaho kung ganoon. Mag-usap naman kayo ng matagal. Maingat na umalis si Roseanne, hindi nakalimutang magpaalam kay Terence bago ito umalis. Terence, magkikita tayo sa intermediate class bukas. Instructor Shu, magkikita tayo sa klase sa intermediate bukas. Nakangiting sagot ni Terence at pinanood si Roseanne na umalis. Terence, maupo ka at mag-usap. Huwag kang masyadong formal. Humanap si Aaron ng upuan at umupo, sinenyasan si Terence na umupo sa tabi niya. Gusto mo ba ng tsaa? Salamat, Direktor. Hindi mo na kailangang abalahin pa ang sarili mo. Magalang na sabi ni Terence bago umupo. Tungkol naman sa pagiging awkward sa harap ng Dean. Hindi naman yun nangyari. Ang gusto na lang niyang gawin ngayon ay tapusin ang kanyang trabaho at bumalik para makipag-usap kay Natalie. May mga bali-balitang patay na si Terence, at matagal na raw itong hindi nagpapakita. Hindi niya alam kung paano ito nalagpasan ni Natalie. Puno ng paghanga ang mukha ni Aaron, na para bang nasiyahan siya sa pagganap ni Terence. Naupo si Terence, iniisip kung paano niya dapat pag-usapan ang tungkol sa espiritong apoy, ngunit ang unang tanong ni Aaron ay hindi tungkol sa apoy. Terence, nasaan ang katawan mo? Magaan lang ang mga salita ni Aaron, pero parang kulog ang tunog ng mga ito sa pandinig ni Terence. Nakita na ba ang kanyang sinaunang espiritong katawan? Katuwang na direktor ng ospital na si Lane. Ikaw. Puno ng gulat ang mukha ni Terence, hindi siya nagkunwari, gulat na gulat talaga siya. Ang kanyang espiritong yuan ay lubos na pino, halos walang pinagkaiba sa isang pisikal na katawan. Kahit si Roseanne, isang Earth Opening Stage Master, ay walang napansin nang maglakad siya sa tabi ni Terence, ngunit nakita ito ni Aaron sa isang tingin lamang. 6,787. Bakit ka ba gulat na gulat? Sa tingin mo ba ay walang sino man ang makakakita sa kabila ng isang sinaunang espiritu? Tumawa si Aaron at umiling, sabay buntong hininga, ako ang dapat magulat. Sino ang mag-aakala na makakakita ako ng isang estudyante ng sarili kong akademya na may ganito kalakas na sinaunang espiritu? Hindi alam ni Terence ang sasabihin, kaya nanahimik na lang siya. Nabalitaan kong narating mo na raw ang yugto ng paghahati ng bundok. Gayunpaman, kung ibabatay sa lakas ng iyong primordial spirit, kahit papaano ay naabot mo na ang yugto ng paghahati ng dagat. Bagamat ang mga eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat ay mayroong ganitong primordial spirit, hindi nila kayang paikliin ang kanilang primordial spirit sa isang primordial spirit body na halos kapareho ng kanilang pisikal na katawan. Bulong ni Aaron sa sarili, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong naging emosyonal. Terence, isa kang henyo. Sa totoo lang, ang aking sinaunang espiritu ay hindi pa umaabot sa yugto ng paghahati ng dagat. Nasa parehong antas na ito ng aking pisikal na katawan. Pakiramdam ni Terence ay parang nauupo siya sa mga tusok at karayom, hindi niya makita ang lakas ni Aaron, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano kahit na makita pa ang sinaunang espiritu ni Aaron. Medyo espesyal ang aking mana. Sinimulan kong linangin ang aking kamalayan mula sa isang napakahinang panahon, kaya ang antas ng aking katawan at kamalayan ay sabay na tataas. Kahanga-hanga ang iyong mana. Ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, ganito ka naglilinang. Gayunpaman, unti-unti itong nawala kalaunan.
Karamihan sa amin sa rehiyon ng Dagat Zuan ay nagsimula lamang linangin ang banal na kahulugan noong yugto ng Profound. Kaya naman ang sinaunang espiritu ng yugto ng paghahati ng dagat ay maihahambing sa iyo. Agad na naintindihan ni Aaron, at dahil dito ay mas lalo siyang nagulat. Terence, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang iyong mana? Nag-isip sandali si Terence bago seryosong sumagot, hindi ko dapat binanggit ang pangalan ng guro ko, pero dahil nagtanong si Dean Lane, hindi na naglakas loob si Terence na itago ito. Ako ang huling disipulo ng aking guro, at kakaunti lang ang nakakaalam nito sa labas. Sana matulungan ako ni Principal Lane na itago ito. Isa itong mahusay na kalasag para sa kanyang Panginoon, at nagkataon lang na ang linya ng mga disipulo ni Zhang Lijiu ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa paglilinang ng pandaman ng espiritu, isa itong perpektong galaw. Kaya isa kang alagad ng Diyos ng alchemy. Hindi nakakapagtaka, napakagaling mo. Nagpakita si Aaron ng paghanga. Tila sikat na sikat sa mistiko na dagat ang pangalan ng kanyang murang amo. Ang dahilan kung bakit hindi pinaghihinalaan ni Aaron si Terence ay dahil alam niya mula sa karanasan ni Terence na makatwiran lamang naturuan siya ni Zhang Lijiu na maging isang mistiko sa murang edad. Dahil nagmula ang lahi ni Terence kay Zhang Lijiu, hindi siya maaaring magtanong ng sobra, isa itong sikreto ng sekta, kung tutuusin, at bawal magtanong. Balik tayo sa ating nakaraang paksa. Anong nangyari sa katawan mo? Bumalik si Aaron sa usapan. Dahil sa nakakagulat na talento ni Terence, kung mawawala ang kanyang katawan, para na rin itong pagkawala ng kanyang pundasyon. Gaano man kalakas ang kanyang Yuan spirit, mahihirapan pa rin siyang umunlad sa hinaharap. Nawala ang pisikal kong katawan sa isang lihim na kaharian, at hindi ako maaaring dumaan doon. Nakulong ako sa loob at nag-aalala tungkol sa akademya, kaya ang nagawa ko lang ay ilabas muna ang aking primordial spirit at bumalik sa anyo ng isang primordial spirit para tumingin. Ang lihim na kaharian ay natural na tahanan ng bilangguan ni Wang. Hindi binanggit ni Terence ang tahanan ni Wang dahil nag-aalala siyang baka pumunta si Aaron at magdulot ng gulo. Kung talagang kailangan niyang kalabanan ang bahay ampunan ni Wang, mabuti sana kung ipagtatanggol siya ng paaralan, pero ang problema ay ayaw ni Terence na kalabanan ang bahay ampunan ni Wang para sa kapakanan ng magkapatid na Wang. Ang pagkakasangkot ng paaralan ay magpapakomplikado lamang sa sitwasyon, baka masira pa ng mga matatanda mula sa bahay ni Wang ang katawan ni Terence sa sobrang galit. Wala na siyang lugar para umiyak kung ganoon. Mag-iisip ako ng paraan para mailabas ang pisikal kong katawan sa hinaharap. Nasaan ang lihim na kaharian? Maghahanap ako ng tutulong sa iyo na mailabas ang katawan mo. Kung hindi talaga ito gumana, ako mismo ang makakapunta roon. Si Aaron ay napakatapat. Agad niyang ipinahayag ang kanyang kahandaang tumulong. Bihira sa Feiyang College ang magkaroon ng ganito kagaling na henyo. Hindi sila maaaring tumigil sa pagsulong dahil lang sa nawala ang kanilang pisikal na katawan. Dean, hindi ko rin alam kung nasaan ang sikretong kaharian. Ang alam ko lang ay ang magaspang na lokasyon nito. Dahil umalis ako gamit ang isang talisman sa teleportasyon, dahan-dahan ko lang itong mahahanap sa hinaharap. Walang ibang makakatulong sa akin sa bagay na ito. Ako lang ang makakahawak nito. Mabilis na tumanggi si Terence. Kung talagang nakatulong ang mga tao mula sa paaralan ng Feiyang, hindi iyon makakatulong kundi magdudulot ng gulo. Pero hindi niya masabi ng ganoon, kailangan niyang magpasalamat sa kanila, pinahahalagahan ko ang mabubuting intensyon ng Dean, pero kung mayroon akong maitutulong, hindi ako mag-aatubiling tumulong. Sige, dahil sinabi mo na, kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin at pumunta ka rito ng direkta. Mapangahas na nagdesisyon si Aaron, at saka sinabi ng may mabigat na puso, Terence, malakas ang kaluluwa mo, pero hindi ito kasing lakas ng katawan mo. Kung masasaktan ka, pagsisisihan mo ito na hindi na maaayos. Kailangan mong seryosohin ito at ibalik ang katawan mo sa dati sa lalong madaling panahon, naiintindihan mo. Ramdam ni Terence na talagang iniisip siya ni Aaron, at naantig siya. Hindi rin niya pinilit si Terence na magbigay ng detalye, halata namang ayaw niyang magpaliwanag ng detalyado. Naiintindihan naman ni Terence. Salamat, Principal. Hindi mahalaga kung bakit nag-aalala si Aaron kay Terence, basta tapat ito, tatanggapin niya ito.
Walang anuman. Napakahalaga pa ring mahanap ang katawan mo. Dapat mong isapuso ito. Muling nagbabala si Aaron, saka nagpatuloy, ano nga ba ang eksaktong nangyari sa huling misyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa? Sa ngayon, ikaw pa lang ang nakabalik pagkatapos pumasok, kaya ikaw lang ang makapagpapaliwanag nito. Inaasahan na ni Terence ang tanong na ito, at ibig sabihin nito ay diretso na sila sa punto. Dean, hindi ako sigurado kung bakit walang lumabas mula sa loob. Sa katunayan, umalis ako sa lugar na iyon dahil sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Inulit ni Terence ang sinabi niya kay Cynthia, totoo iyon, pero binawasan niya ito at ginawang malinaw ang mga mahahalagang punto, kaya naman hindi ito maintindihan. Hindi nakaramdam ng anumang pressure si Terence. Dahil hindi naman talaga siya nagsisinungaling. Hindi niya lang ipinaliwanag ng detalyado. Ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay nasa teritoryo ng sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit. Kumunat ang noo ni Aaron, mukhang medyo nagsisisi. Kung ganoon, walang pagkakataon ng Feyang College na makuha ang Heaven and Earth Spirit Fire na iyon. Ano man ang mangyari, maaaring hindi magandang bagay na makuha ito. Makikinabang ito ang sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell. Lihim na humanga si Terence, talagang bukas ang isipan ni Aaron, isinantabi ang isyu ng sunog sa isang kisap mata. Nakakalungkot na ang langit at lupang espiritu ng apoy ay masyadong mahalaga, lalo na ang pagpasok sa espasyo ng Jade. Ito ang pinakamalaking sekreto ni Terence, at hindi niya ito maaaring sabihin kahit kanino kahit anong mangyari. Dean, nakuha ko ang kasamang Spirit Fire Crystal, pero ginamit ko ito ng mag-isa at hindi ko ito ibinalik para ibigay sa Academy. Pakiusap, parusahan mo ako, Dean. Kinailangan ni Terence na gamitin ang kanyang nagyayelong apoy kalaunan, ito ay isang bagay na hindi niya maitago, kaya inamin niya muna ang kanyang pagkakamali. Kung si Aaron ay katulad ng pamilya Wang at gustong puwersahang alisin ang nagyayelong apoy ni Terence, hindi na niya kailangang manatili sa paaralan ng Feyang. 6,788. Hindi naniniwala si Terence na may sikretong bilangguan ang paaralan ng Feyang. Hanggat hindi ito isang array na ginawa ng talisman system, sino ang makakahuli sa kanya gamit ang molditang bagay na iyon? Maliit na bagay lang, mahalaga ang mga kristal na apoy na kasama ng buhay, pero magagamit lang ang mga ito sa mga tamang kamay. Ikaw ang alagad ng Diyos ng Alchemy, at isa kang taga-refine ng Mystic Class, napakahalagang magkaroon ng angkop na apoy. Walang pakialam na ikinumpas ni Aaron ang kanyang kamay. Kahit na makuha ng Academy ang Heaven and Earth Spirit Fire, hindi ito para sa sarili niyang gamit. Sa halip, gagamitin ito upang pangalagaan ang mga natatanging disipulo ng Academy upang maging mga Talisman Masters, Alchemy Masters, at iba pa. Ngayong isa ng handa ng maging henyo si Terence, ano pa ang masasabi niya? Kung may ibang taong makakahanap ng langit at lupang Spirit Fire, baka ibigay nila ito kay Terence pagbalik nila, bukod pa sa si Terence ang nakahanap ng kasamang Spirit Fire Crystal. Salamat po, Principal. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagpasalamat si Terence. Kung ang pamilya Wang ay may kakayahang magparaya tulad ni Aaron, hindi niya kailangang itago ang kanyang katawan sa madilim na bilangguan, Dean, pakitingnan naman. Ito ang apoy na nakuha ko mula sa kasamang Life Fire Crystal. Tinatawag ko itong nagyayelong blaze flame. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang apoy na kulay yelo ang lumitaw sa palad ni Terence. Tahimik itong tumalon sa hangin, naglalabas ng malamig at mainit na aura. Icy Blaze Flame, napakaganda ng pangalang ito. Isa nga itong mahusay na Spirit Flame, at nakapasok na sa Yellow Level Threshold. Sa kasamaang palad, ito ay isang apoy na nagmula sa kasamang Spirit Fire Crystal, at wala nang puwang para sa paglago sa hinaharap. Tiningnan ni Aaron ang nagyayelong blaze flame, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga at panghihinayang, ngunit walang bahid ng kasakiman. Sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag si Terence, tutal, si Aaron naman ay isang lalaking tumutupad sa kanyang mga salita, at tila walang balak na tiisin ang nagyayelong apoy. Plano sana ni Terence na magbigay ng kasamang Spirit Fire Crystal sa paaralan, pero hindi ito madaling ipaliwanag. Isa pa, malalaman ng mga tao ang tungkol sa nagyayelong apoy ni Cynthia, kaya sumuko na si Terence sa ideya.
Hindi naman apurahang nangangailangan ng mga kristal na spirit fire ang Feyang College, at napagdesisyonan ni Terence na mas marami pa siyang gagawin sa hinaharap para mabayaran si Aaron at ang kolehiyo. Terence, kung umalis ka ng maaga sa lugar na iyon, bakit hindi ka bumalik sa academy? Bakit ang tagal mo? Sumenya si Aaron kay Terence na alisin ang nagyayelong apoy bago ito tinanong tungkol sa nangyari pagkatapos. Tutal, hindi naman nabanggit ni Terence kung paano nawala ang kanyang katawan sa lihim na kaharian. Pagkatapos noon, nilisan ko ang distrito ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell at napunta sa isang maliit na lugar na tinatawag na Bluestone Town. Nakilala ko ang 3 estudyante mula sa walang kapantay na academy at inanyayahan nila akong magmisyon. Nakakatawa para kay Terence, hindi ito imbitasyon, parang suhol lang, pero sumasabay lang siya sa agos. Tinulungan siya ng 3 babae na maiwasan ang paghabol ng Heritage Formation Master. Nang marinig ang terminong Dark Demon Beast, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Aaron. Malinaw na alam niya kung ano ang isang Dark Demon Beast. Mula sa mga bakuran ng walang kapantay na paaralan hanggang sa inabandunang lupain, ang karanasan ni Terence ay puno ng mga pagtaas at pagbaba, lalo na ang rat tide at kayaig ng mga bubuyog na dumadaloy sa inabandunang lupain. Kahit ang isang taong may lakas ng pag-iisip na kasing lakas ni Aaron ay hindi maiwasang mamatla. Tungkol naman sa pakikipagtulungan ni Terence sa iba para sirain ang rat tide at ang mga bubuyog, si Aaron, na tahimik na nakikinig, ay biglang naghiyawan, ang mukha ay puno ng pananabik. Terence, ang galing ng ginawa mo. Isa siyang dakilang bayani para sa ating sangkatauhan. Kung ang rat tide at ang mga bubuyog ang tuluyang maghari sa inabandunang lupain, ang Mystic Classy area ay babagsak din sa kalaunan. Ang tanging dapat nating alalahanin ngayon ay kung mayroon bang mga daga na lumalamon ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog na nakatakas mula sa sekta ng bundok. Hindi na makaupo si Aaron. Tumayo siya at naglakad-lakad ng ilang beses bago nagpatuloy, ilang buwan na ang nakalipas. Wala nang saysay na magtanong pa ngayon. Isa pa, ang sekta sa bundok ay walang kaugnayan sa ating kolehiyo sa Feyang. Sana lang ay malinis nila ito. Huwag kang mag-alala, Principal. Mabilis na nasira ang daanan, at walang gaanong mga daga na lumulunok ng araw at mga bangkay ng demonyong bubuyog na dumaan doon. Karamihan sa kanila ay mamamatay sana sa daanan. Kahit na may sino mang nakatakas, papatayin pa rin sila ng mga gwardya ng sekta sa bundok. Sa kabilang banda, natanto ni Terence ang lahat. Tulad nga ng sinabi ni Aaron, ilang buwan na ang nakalipas, at kung mayroon talagang mga demonyong bubuyog na kumakain ng araw at bangkay ng daga na nakalusot sa lambat, maaaring mayroon ng mga bakas ng bubuyog na may rat tide sa lugar ng Mistiko na dibisyon ng dagat. Ang tanging bagay na nakapagpahinala kay Terence ay ang aura ng daga na lumulunok ng araw kay Devon, ano kaya ang ginagawa ng gago na ito? Pero napagdesisyonan niyang imbestigahan ito ng palihim, ipapaalam niya kay Aaron kung mayroon man, dahil wala siyang anumang ebidensya. Aalertuhin din niya ang kalaban, at ang paaralan ay magkukumahog na alamin ang katotohanan, ngunit mawawala ng saysay ang lahat ng ito. May katuturan ang sinabi mo. Tumanggaw si Aaron, tila nakahinga ng maluwag. Tama, ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan na tumulong sa iyo ay isang pambihirang figure. Hindi lamang siya makapangyarihan, kundi mahusay din siya sa mga porma sayon. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong makita siyang muli sa hinaharap. Gusto ko talaga siyang pasalamatan ng personal. Tama, binigyan ni Terence ng kredito ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero para sa pag-set up ng porma sayon. Misteryoso naman ang mga tao sa gitna, at hinding-hindi siya makikita ni Aaron. Pagkatapos noon, ikinwento ni Terence kung paano siya naligaw sa kagubatan at inilarawan ang lugar kung saan siya nawala bilang kagubatang ito. Dahil sa lawak ng kagubatan, normal lang na maitago ang ganitong sikretong kaharian. Naiintindihan ko. Hindi nakakapagtaka na ang tagal mong bumalik. Talagang nagsikap ka. Hindi napigilan ni Aaron ang mapabuntong hininga matapos marinig ang kwento ni Terence. May mga bali-balitang bumagsak na si Terence, pero sino ang mag-aakala na napakaraming pinagdaanan niyang sitwasyon sa buhay at kamatayan.
Nabanggit lang niya na ibabalik niya si Cynthia sa bahay ni Wang, pero hindi niya binanggit na makulong siya sa bahay ni Wang, isa itong pagtambang. Tungkol naman sa langit at lupang apoy ng espiritu, maaaring may gulo sa hinaharap. Pero huwag kang mag-alala, hanggat nasa Feiyang College ka, makakalimutan ng ibang mga kolehiyo at pamilya ang paghawak sa iyo. Punong-puno ng kumpiyansa si Aaron. Bagamat si Terence lang ang nakaligtas sa apoy ng operasyon ng langit at lupa, hindi siya isang taong maaaring harapin dahil lang sa gusto niya. Bukod pa rito, sasabihin ko ulit ang parehong bagay. Kailangan mong mahanap ang iyong pisikal na katawan sa lalong madaling panahon. Hindi mabuti para sa iyo na patuloy na gamitin ang sinaunang anyo ng espiritu. Tama ka, punong guro. Gagawa ako ng paraan para maibalik ang aking pisikal na katawan sa lalong madaling panahon. Natural lang, pumayag si Terence nang walang pag-aalinlangan, hindi niya masasabing nasasanay na siya sa ganitong kalagayan. Hihingi siya ng bagbog. Bukas ka na magsisimula ng intermediate class, di ba? Pero, dahil sa lakas mo, hindi angkop sa iyo ang intermediate class. Sinasayang mo lang ang oras mo sa pananatili sa klase. Biglang nagsalita si Aaron tungkol sa kurso, at nang maisip ni Terence na hihikayatin niya itong pumunta sa advanced class, bumalik siya sa paghahanap ng bangkay. Kaya nga bibigyan kita ng ilang misyon para mabigyan ka ng mas maraming oras at pagkakataon na lumabas at hanapin ang sarili mong bangkay. Para naman sa intermediate class, iiwan ko na lang ito sa iyo. 6,789. Agad na naunawaan ni Terence, ito ang paraan ng pag-iisip ni Aaron para sa kanya. Gusto niyang mapanatili ang kanyang pwesto sa intermediate class at lumabas ng matagal nang hindi naaapektuhan. Sa katunayan, nadama ni Aaron na ang pinakamahusay na pagpipilian ni Terence ay ang lumabas at maglakbay, mas madaling makahanap ng bangkay, ngunit alam niyang pumunta si Terence sa paaralan ng Feiyang upang samahan si Natalie, kaya kailangan niya ng lugar sa intermediate class. Kapag pinili na nilang maglakbay, hindi na magiging ganoon kadali ang bumalik sa klase. Salamat, Direktor. Tiyak na mahahanap ko ang aking pisikal na katawan sa lalong madaling panahon at hindi ko hahayaang mag-alala ka. Mabilis na nagpasalamat si Terence sa kanya, at nagpalitan sila ng ilang hindi mahahalagang salita bago pinakawalan si Terence. Sinubukan ni Terence na gawing simple ang tunog, ngunit matagal pa rin siyang natagalan. Paglabas niya, madilim na ang langit. Natural lang, hinihintay pa rin ni Natalie si Terence. Hindi lang siya, kundi dumating na rin si Jinmo, kaya ang tanging nasabi na lang ni Terence ay ang kanyang karanasan. Siyempre, para kina Jinmo at Natalie, hindi basta-basta makapagbibigay ng simpleng paliwanag si Terence, kahit gustuhin niya, hindi papayag si Natalie. At kaya, lumipas ang gabi habang patuloy na nagsasalita si Terence. Kinabukasan, dumating si Terence at ang iba pa sa bundok kung saan matatagpuan ang mga nasa intermediate class. Mula ngayon, ililipat na rito ang kanilang mga buhay at pag-aaral. Kung tungkol naman sa kanilang mga tirahan, maayos na silang naayos. Ang resulta ng pagtatasa ay magiging angkop din para sa kanila na paglaanan ng kanilang mga tirahan. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang 7 bagong estudyante, kabilang sina Devin at Humphrey, ay opisyal na nakipagkita sa mga senior student ng intermediate class. Gayunpaman, hindi niya nakita ang lahat ng mga estudyante ng intermediate class ngayon. Karaniwan silang lumalabas para magsagawa ng mga misyon at maglinang, kaya napakahirap para sa kanila na magtipon-tipon. Sa lahat, ako ang bagong guro ng intermediate class, si Rose Ann. Ang 7 tao rito ay ang mga estudyanteng nakapasok na sa bagong klase. Maaaring magkakilala kayo o hindi, pero hindi mahalaga iyon. Sa hinaharap, magkakaroon ng sapat na oras ang lahat para magkasundo. Umaasa ako na kayong lahat ay magkakaisa at mamumuhay ng may pagkakasundo. Pinangunahan ni Rose Ann ang 7 bagong estudyante at nagbigay ng isang simpleng pambungad na talumpati. Susunod, kailangan nating pumili ng class monitor para sa intermediate class na ito. Ang orihinal na taga-subaybay ng klase ng intermediate class ay nakakuha ng pagkakataon at matagumpay na na-promote sa advanced class, kaya bakante ang posisyon ng taga-subaybay ng klase. Kinailangang umalis ng academy ang orihinal na guro para sa ilang bagay at hindi pa natatakda ang petsa ng pagbabalik, kaya't si Rose Ann ay lumipat mula sa bagong klase patungo sa intermediate class.
Instructor Shu, kulang ang bilang ng mga tao ngayon. May problema ba sa pagpili ng class monitor? Tanong ng isa sa mga senior mula sa intermediate class. Mahigit 30 sila sa intermediate class, pero 15 lang sa kanila ang dumating ngayon, wala pa nga sa kalahati. May katuturan naman na itanong niya ito. Walang problema. Kami muna ang magpapasya kung sino ang magiging presidente ng klase ngayon. Kung ang mga estudyanteng wala rito ay may anumang pagtutol sa resulta, maaari silang maghain ng hamon. Hindi namin pinagbabawalan ang sino man na makipagkompetensya para sa posisyon ng presidente ng klase, hanggat ito ay nasa saklaw ng mga patakaran ng academy. Nakangiting sagot ni Rose habang sumusulyap kay Terence. Sa puso niya, si Terence ang class monitor ng intermediate class. Sa lakas ni Terence, paano kung may mga tao sa intermediate class na ayaw siyang tanggapin? Maaari mo siyang hamanin hanggat gusto mo, at kung sino ang makakatalo kay Terence ang siyang magiging presidente ng klase. Instructor Shu, paano natin pipiliin ang class monitor sa pagkakataong ito? Kung gusto mong sumali, mag-sign up ka at magpapasya tayo sa pamamagitan ng isang kompetisyon. Tanong ng isa pang senior student. Malinaw na isa siyang taong may sariling iniisip. Ang pagiging class monitor ng intermediate class ay natural na magdudulot ng maraming benepisyo, kaya sino mang may kaunting lakas ay gugustuhing ipaglaban ito. Paano kung talagang magtagumpay sila? Kahit na sandali lang siyang maging class monitor, ayos na sana. Pag-aaksaya lang ng oras ang libreng pagpaparehistro. Kailangan munang makumbinsi ng presidente ng klase ang masa. Kaya, sa pagkakataong ito, magre-rekomenda ang lahat ng dalawang kandidato. Pagkatapos ng kompetisyon, saka palang pag-iisipan kung sino ang presidente ng klase. Pumili si Rosa ng simpleng paraan. Kung magiging maayos ang lahat, matatapos ang halalan para sa class monitor sa loob ng ilang minuto. Para sa pagiging patas, ang mga senior at freshmen ay pipili ng bawat kinatawan. Maaari nyo na itong pag-usapan ngayon. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin ng mga senior, pero tiwala siyang si Terence ang magiging bagong estudyante. Kahit magkaaway sina Devin, Humphrey, at paing ni Terence, maayos naman ang pakikitungo ng magkapatid na Meyer at ni Natalie sa kanya. Kahit bumoto sila, nanalo si Terence na may 4 na boto. Terence, Lil, bro, gusto mo bang maging class monitor? Kumurap si Natalie kay Terence, hindi alam kung gusto ba nitong maging class monitor ito o hindi. Terence, susuportahan ka namin ng kapatid ko kung gusto mong maging class monitor. Nilinaw ni Frida ang kanyang paninindigan. Mula pa lang sa pambubugbog ni Terence kay Humphrey kahapon para ipaghiganti si Ryan, buong puso na niyang susuportahan si Terence. Tinitigan ng masama ni Devin at Humphrey si Terence mula sa gilid. Alam nilang hindi sila mananalo laban kay Terence matapos silang bugbugin kahapon. Kahit maging class monitor siya, pwede pa rin siyang hamanin ni Terence kung masama ang loob niya. Sino ba naman ang makakatanggap niyan? Noong una, hindi magkasundo sina Devin at Humphrey, ngunit matapos bugbugin ni Terence si Yingying kahapon, tila gusto na nilang dalawa na ilibing ang kanilang mga ari-arian. Sa madaling salita, ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Ang dalawang taong ito ay talagang may magkatulad na interes. Iniisip ni Devin at Humphrey kung paano pipigilan si Terence sa pagiging class monitor. Kung hindi sila maaaring maging class monitor, bakit pa kailangang maging class monitor si Terence? Pero bago pa sila makapag-isip ng plano, humarap si Terence sa kanila at itinuro si Devin, ayokong maging taga-subaybay ng klase. Dati si Devin ang taga-subaybay ng klase ng mga bagong estudyante. Irekomende natin siya para makipagkompetensya sa posisyon ngayon. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, natigilan ang lahat. Tanging si Natalie lamang ang kumunat ng kanyang maliit na ilong at umiling habang nakangiti. Gusto na naman ni Terence na magpahinga. Hindi maaaring basta-basta mag-enjoy lang ang isang class monitor sa mga benepisyo at hindi magtrabaho, marami siyang kailangang gawin, at walang oras si Terence para doon. Sa kabilang banda, ayaw ni Terence na maging presidente ng klase. Walang lakas ang magkapatid na Meyer at si Natalie para maging presidente ng klase, kaya hayaan na lang niya si Devin na gawin ito.
Mahilig dito si Devin, at maaaring matuntin siya ni Terence kung sakaling madala ito sa kalokohan. Ikaw. Inirerekomenda mo ba akong tumakbo bilang class monitor? Hindi makapaniwalang tumingin si Devin kay Terence. Ano ba ang nangyayari ngayon? Nakakilala ba siya ng peking Terence? Ano, hindi ka interesado maging class monitor? Kalimutan mo na lang yon. Nagkibit balikat si Terence. Bakit hindi na lang sumuko ang bagong estudyante natin at hayaan na lang ang senior student na maging class monitor? Wala akong pakialam. Hindi pwede yan. Kung hindi tayo lalabas at makikipagkompetensya, mababawasan tayo ng mga matatandang estudyante sa hinaharap. Pakiramdam ni Devin ay hindi nagbibiro si Terence. Pinalaki niya ang kanyang dibdib at nagsalita ng may seryosong tono, bilang dating taga-subaybay ng klase, responsibilidad kung ipaglaban ang kapakanan ng mga bagong estudyante. Kung ayaw mong maging taga-subaybay ng klase, Terence, ako na ang gagawa. Natawa si Terence sa sarili niya. Malaking tagahanga si Devin ng pagiging presidente ng klase. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong maging presidente ng klase. 6,770. Sige, susuportahan ka namin sa pagtakbo para sa class monitor. Magtrabaho ka ng maayos. Casual na tumango si Terence, binanggit din ang magkapatid na Merong. Siya nga pala, maayos ba ang iyong mga pinsala? Makakaapekto ba ito sa iyong laban? Nanginig ang mukha ni Devin nang mabanggit ito, at nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan niya, maging ang mga buto niya. Nako! Bakit ba siya binubugbog ng ganito kat hindi ng tagahanga ni Linford sa bawat pagkakataon? Ayos lang, hindi kanyan maaapektuhan. Labag sa konsensya niya ang sinasabi ni Devin. Magiging kakaiba kung walang mangyayari. Hindi naman malaking problema ang mga pinsala niya, at magiging maayos din ang kalagayan niya pagkatapos ng 2 araw na pahinga. Ang problema ay nawasak ni Terence ang 4 na clone, at kahit na nabawi na niya ang karamihan sa mga ito, bahagyang nabawasan pa rin ang lakas ni Devin. Sa simula, ang kanyang lakas ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng pagkahati ng bundok. Ngayon, wala nang tuktok, tanging ang gitnang yugto lamang ng pagkahati ng bundok. Ngunit sa kabutihang palad, ang tunay na kapangyarihang lumaban ni Devin ay nasa simula pa lamang, at wala siyang pressure na harapin ang mga senior student ng intermediate class. Mabuti naman. Naisip ko na kung malubha ang iyong pinsala, bibigyan kita ng pampagaling na tableta. Dahil hindi ka naman nito maaapektuhan, magtitipid ako ng 1 tableta. Halos mapaniwala si Devin sa seryosong mukha ni Terence. Nakapili na kami ng kandidato para sa class monitor. Nasa panig mo ba ang desisyon? May nagtaas ng boses mula sa panig ng mga senior students at nagtanong. Base sa kanilang hitsura, tila pakiramdam nila ay nasa bag ang posisyon ng class monitor. Malinaw na wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin sa freshman assessment kahapon. Karaniwan, ang mga galing sa bagong klase ng mga estudyante ay ituturing na mga baguhan na kakatutong lumipad. Wala ni isa sa mga senior students sa intermediate class ang humamak sa mga nasa bagong klase. Tutal, naranasan na nilang lahat ang bagong klase at alam na nila kung ano ang mga pamantayan sa loob. Sige. Instructor Shu, inirerekomenda namin si Devin bilang kandidato para sa class monitor. Sabi ni Terence habang umiiling kay Devin, sinenyasan itong umalis. Medyo na si Devin, pero wala na siyang sinabi pa, dahil sa takot na bawiin ni Terence ang kanyang posisyon bilang class monitor. Hindi ba't si Devin ito? Hindi na siya maaaring manatili sa bagong klase at sa wakas ay babalik na sa intermediate class. Ang pangalan ng kandidato para sa senior student ay si Liam Lane. Siya ang pangatlong pwesto sa dating bagong klase at kaklase ni Devin. Nang makita niyang si Devin ang lumabas, agad niyang sinabi ng may paghamak, gusto mo lang magpasikat sa bagong klase sa pamamagitan ng pag-agaw sa posisyon ng class monitor. Ngayon na nasa intermediate class ka na, sinusubukan mo pa ring gawin ito. Naghahanap ka ba ng bogbog? Normal lang na hamakin ng mga estudyante ng intermediate class dahil sa pangangailangang bumalik sa bagong klase para kumuha ng mga kagamitan pagkatapos makakuha ng pwesto sa intermediate class.
Tutal, ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa martial arts na maaaring matutunan at malinang sa intermediate class ay mas malalim at mahusay. Ang mga bagong estudyante ay mayroon lamang mas maraming resources, ngunit hindi nila mapapabuti ang kanilang lakas. Liam, sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan sa harap ko. Nanlaki ang mga mata ni Devin, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakamamatay na aura. Hindi ko matatalo si Terence, pero kaya kitang alagaan, Liam Lane. Dati, ang lakas ni Liam Lane ay mas malakas ng kaunti kaysa kay Devin. Pagkatapos ng isang taon ng paglilinang sa intermediate class, mas lalo siyang naging masigla at naramdaman niyang kaya niyang talunin si Devin. Sa kasamaang palad, si Devin ay hindi na ang dating tao. Naku, hindi ka naman marunong, pero mainitin ang ulo mo. Sa aspetong ito, ang galing mo, parang class monitor natin. Puno ng pangungutya ang mukha ni Liam habang tumatawa ng may paghamak, sa nakikita mong masungit na anyo, huwag kang magpapatira pa bago ang laban. Gusto mo bang bumalik at matulog bago bumalik? Kung hindi, nag-aalala ako na aksidente kitang mapatay, at magiging kasalanan iyon. Nagpapagaling pa si Devin mula sa pambubugbog kay Terence, mukhang hindi siya maganda, at hindi nakakapagtaka na minamaliit siya ni Liam. Liam, wala ring silbi kahit matalas ang dila mo. Sa huli, kailangan mo pa ring umasa sa mga kamao mo para makapagsalita. Biglang ngumisi si Devin at itinaas ang kanyang kamao. Kung makakapagsalita ka pa mamaya, ako, si Devin, ay aamin sa aking pagkatalo. Nagbago ang mukha ni Liam, at may bakas ng galit na sumilay sa kanyang mga mata. Ang ibig sabihin ba ni Devin ay siya, si Liam, ay mabubugbog ng husto na hindi man lang makapagsalita? Napakagaling. Kung gayon tingnan natin kung sino ang naghahanap ng ngipin sa lupa. Dahil napili na ang dalawang kandidato, tara na sa arena para maglaban. Sakto lang ang oras na ibinuka ni Roseanne ang kanyang bibig at pinigilan ang kanilang dalawa sa pag-aaway. Kung hindi siya nagsalita, malamang ay magsisimula na silang mag-away ngayon. Tara na. Tingnan natin kung gaano kaitigas ang mga kamao mo sa bagong klase ng mga estudyante. Pinaikit ni Liam ang kanyang mga mata at tinitigan si Devin ng may malungkot na ekspresyon. Sa tingin ko ay tanong kung nariyan pa rin ba ang iyong kamao o hindi. Ang problema ay malamang wala ka ng bibig para magsabi ng mga ganyang bagay mamaya, kaya sabihin mo na ang gusto mo ngayon. Ayaw magpatalo ni Devin. Malamang na matagal nang may hinanakit ang dalawa, kaya hindi sila atres kahit magtalo pa sila. Hindi napigilan ni Roseanne ang mapait na ngumiti. Sinabi niya lang na dapat silang magkaisa at mamuhay ng may pagkakaisa, ngunit tila wala ng pag-asa. Maaaring isang pagkakamali ang paggamit ng paraang ito para mangampanya para sa class monitor. Dahil ganito na ang sitwasyon, hayaan na lang nila ang kalikasan na ang bahala. Siyempre, hindi na maaaring bawiin ni Roseanne ang kanyang salita at baligtarin ang mga patakarang itinakda niya. Kung mangyari iyon, sino pa ang magrerespeto sa kanya bilang isang guro sa intermediate class? Maya-maya, lahat ay pumunta sa ring ng labanan pa sa intermediate class. Sabay na pumasok sa ring sina Devin at Liam at nagsimulang maglaban ng walang imak. Nasabi na nilang dalawa ang mga dapat nilang sabihin habang naglalakbay. Ngayon, oras na para malaman ang tunay na nangyari. Walang sino man sa kanila ang atres. Hindi mahina si Liam. Nasa tugatog na siya ng gitnang yugto ng paghahati ng bundok. Siya ang nangungunang estudyante sa bawat batch ng Fayang College. Hindi siya isang ordinaryong tao. Normal lang sa kanya ang maging mayabang. Ayon sa orihinal na lakas ni Devin, wala talaga siyang laban kay Liam, at ang agwat sa pagitan nila ay lalong lumalaki. Gayunpaman, matapos makilala si Paeng, o para maging eksakto, matapos matanggap ang gamot ni Central, ang mabilis na paglaki ni Devin ay hindi isang bagay na inaasahan ni Liam na maabyutan. Nagbago sa takot ang ekspresyon ni Liam pagkapagpalitin nila ng suntok. Kakagamit pa lang niya ng martial arts technique nang dumating na ang kamao ni Devin. Ito ang pinakasimpleng suntok ng walang anumang komplikadong galaw. Marahil ay naimpluwensyahan siya ni Terence, naisip din ni Devin na hindi siya dapat gumamit ng martial arts, kundi purong kamao ang gamitin para labanan ang kalaban. Ang pakiramdam ng pagtama ng laman sa bawat suntok ay lubos na nakakagaan ng loob.
Ang pinakamahalagang punto ay ang anumang martial technique ay nangangailangan ng oras upang makaipon ng lakas. Kahit ang tinatawag na instant cast martial techniques ay laging may oras upang paandarin ang tunay na chi upang gumana. Paano ito magiging mas mabilis kaysa sa isang direktang suntok? Kung medyo malayo ang distansya sa pagitan ng dalawang panig, mas makabubuti kung gagamit ng martial arts. Gayunpaman, sa malapitang labanan, ang paglimot sa martial arts at direktang pagdurog ang pinakamahusay na paraan. Ang teknik ni Liam sa martial arts, nakaka-activate lang, ay hindi gumanap ng kahit kaunting papel sa pagharang sa kamao ni Devon. Dumaan ang kamao ni Devon sa teknik ng martial arts at agad na inatake ang pisngi ni Liam. Sa pagmamadali, tanging braso lang ang nagawa ni Liam na iangat para harangan. Kaagad pagkatapos, parang nabundol ang kanyang braso. Ang matinding sakit ay nagpaisip sa kanya kung nabali ba ang kanyang braso. Gayunpaman, wala siyang oras para isipin ang kanyang braso, dahil ang kamao ni Devon ay tumigil lamang sandali bago ito sumunod sa paunang natukoy na landas at lumapag sa mukha ni Liam. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.